Lagot na bulgar, VP Sara Duterte, Sen Angara, binasag katotohanan, tamba, FL Lisa namutla, nagpanik. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Balita TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na nating pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Bagong DepEd Secretary na walang iba kundi si Senator Sani Angara nagsalita na taga-suporta ni Speaker Martin Romualdez ay tila nanlumo di umano sa bagong napiling DepEd Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero so si Senator Angara na ang bagong DepEd Secretary. Hahay. Bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, kamakailan nga lamang ay biglang nagbitiw sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte Carpio, kaya tila inaabangan kung sino ang papalit sa kanyang pwesto na agad namang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at inanunsyo sa publiko ng PCO na ang itinalagang bagong DepEd Secretary ay walang iba kundi si Senator Sani Angara. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-anunsyo sa 70th Cabinet Meeting ng Malacanang at sinabing tinanggap na ni Senator Sani Angara ang nasabing posisyon. Si Angara di mo napili dahil may malawak na kasaysayan ng pambatasan na nagtagoy ng makabuluhang reformang pang-edukasyon mula nang sumali ito sa Senado noong 2013 at kasama sa kanyang naunang gawaing pambatasan ay ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 K-12. At dahil nga di mo na dito ay lubusan naman nagpasalamat si Senator Sani Angara at ito ang kanyang naging mensahe. Statement from Senator Sani Angara on his appointment as Secretary of the Department of Education. I am deeply honored and grateful to President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust he has placed in me by appointing me as a Secretary of the Department of Education. The significant responsibility is one I accept with humility and a profound sense of duty. I would like to also express my gratitude to key education organizations such as the Philippine Business for Education or PBED for the Coordinating Council of Private Education Associations and the Philippine Association of Colleges and Universities for their endorsement and trust. Ayun, so kaya pinili si Sani Angara, no? Dahil meron siya talagang background tungkol dyan sa education. Yun naman talaga ang importante. Yung meron kang background sa edukasyon. Pero ito lang masasabi ko, no? Si VP Sara, simula na naging DepEd Secretary, no? Talagang marami akong nakachikahan na mga teacher, no? Na okay naman sa kanila ang ginawang pamamalakad ni VP Sara noon. Talagang walang kumokontra sa kanila eh. Sa mga nakausap ko, ewan ko sa iba. Pero sa nalalaman ko lang talaga na wala silang naging reklamo sa paghawak ni VP Sara sa DepEd. Satisfied sila sa ginawa ni VP Sara. 'Di ba? Ngayon, may mga pinatupad si VP Sara dyan. No? Ang mas maganda na lang sa Ana na ang gawin ni Angara, no? Mas maganda ituloy niya na lang din kung ano yung nasimulan ni VP Sara. 'Di ba? Kung wala na siyang masyadong anuhin eh. 'Di ba? Kung itutuloy niya na lang. O kung gusto niya, dagdagan niya. Pero ewan natin dahil alam natin na medyo may mga no, sa ginawa ni VP Sara at baka mamaya may baguhin, may tanggalin or baguhin na lahat, 'di ba? Pero para sa akin, doon naging maayos ang mga teachers eh. No? Doon sila naging maayos sa naging kalakaran ni VP Sara. Kaya mas maganda siguro ituloy na lang or kung itutuloy, dagdagan, 'di ba? Mas maganda.
Upon the guidance of the President, we will soon begin the transition process with the Office of Vice President Sara Duterte. I eagerly look forward to building the gains made during her stint in the department. Education is the cornerstone of our nation's future. It is through collective efforts that we can address the challenges that size the opportunities ahead. I am eager to collaborate with the President Marcos and the entire administration in serving our students, supporting our teachers, and enhancing the overall quality of education in our country. Thank you once again to the President for this opportunity. Together with the dedication of all stakeholders, we will strive to... At dahil nga sa naging balitang ito ay tila labis naman na lumo ang mga taga-suporta ni Speaker Martin Romualdez matapos inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Senator Sani Angara bilang bagong Deputy Secretary. Dahil ayon sa kanyang taga-suporta ay dapat timo si Speaker Martin Romualdez ang itatalaga ng Pangulo bilang Deputy Secretary na tila... Mario Joseph naman, ang dami nang trabaho ng ng speaker. Pati ba naman pagiging DepEd, sasakupin. Ano ba naman 'yon, no? Ikaw naman, ha? Ikaw naman, sir. Stabs talaga. Halos lahat na ng trabaho, sasakupin. Ako naman, napakasipag naman natin, naman. Inalmahan naman ng marami sa ating mga kababayan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sana mga bagong mukha na magiging mga senador, tama na mga lumang senador, tapos na sila, iba naman. Ay, tama! Pabor ako dun sa isang komento na yon. Sana mga bago naman. Pero para sa akin, may mga luma din naman na maaayos. Diba? Yung mga maaayos. Gaya ni Senator Bongo. Ayan, maayos yan. Senator Bato. Ayan, maayos yan. Sino ba? Sino ba? Basta meron pa. Diba? Meron pang mga luma-luma na maayos-ayos pa. Pero para sa akin kasi, number one sa akin dyan si Senator Bongo eh. Diba? Gusto ko siya. Kahit medyo nagkaroon sila ng problema ni Mayor Baste Duterte, ako naiintindihan ko yun kung bakit nagsalita si Mayor Baste. At syempre, kayo mga katunay, alam ko na naiintindihan nyo din naman kung bakit nakapagsalita si Mayor Baste ng ganon kay Senator Bongo. Dala lang yun ng konting labas lang ng konting sama ng loob. Pero hindi naman tinuturing ng mga Duterte na kaaway ang isang Senator Bongo. Para sa akin, isa si Senator Bongo sa bet na bet ko talaga sa Senado. No, kasi unang-una, ang laki ng naitutulong ni Senator Bongo sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na yung malasakit na yan. Kahit sabihin nila na hindi, kay FPRRD naman inano yan ni Senator Bongo. Kahit na gano'n ng is para sa akin, no, ganun pa rin, ginampanan pa rin ni Senator Bongo yung sa malasakit. No? Maraming natulungan yan ng mga pasyente, ng mga nagkakasakit na dinadala sa ospital na halos mga walang pambayad, 'di ba? Ang laki ng naitutulong niyan. No? Kaya mas maganda rin, kaya okay din si Senator, no? Pero mas maganda din na magdagdag din ng mga bagong buka. Bakit hindi tayo magtiwala sa mga bagong muka sa Senado? Yung mga tatakbo. Pero alamin muna natin yung background. Ngayon, kung sa ticket ni FPRRD is may mga bago, no? Aba, maganda yun. O, katulad si Atty. Panelo, baka tumakbo yan. Aba, ako isa din yan. Gusto ko din yan si Atty. Panelo. Hindi ko pa kasi alam yung yung ticket ni hindi ko pa alam yung senator ni ng mga Duterte. Hindi pa ata nilalabas. Kayo mga katunay, meron na bang nailabas? Paki-comment naman po kung sino-sino, 'di ba? Para mabasa naman natin. Para makita. Kasi ako doon ako excited eh. Kasi dito sa kila PBBM sa mga Marcos is nakita na natin kung sino-sino sila. Sa mga Duterte is parang parang hint pa. Ang daming magagaling na abogado, private sectors, dapat hindi politiko. Si Vice President Inday Sara lang ang mahusay sa DepEd, politiko na at abogada pa. Itutuloy ng mga inumpisahan ni Vice President Sara at dagdagan pa. Ayon sa report, very low level of elite education. Sana itaas nila ang antas sa edukasyon sa Pilipinas.
Sana naman Tama, dapat itaas yung edukasyon sa Pilipinas. Sana ito, yung bagong DepEd Secretary, ay gampanan talaga yung trabaho. At yung mga ginawa na ni VP Sara, mas maganda kung itutuloy na lang. Kung itutuloy, dagdagan din. 'Di ba? Paglawigin natin yan para sa mga estudyante. 'Di ba? huwag mahulaan ng politiko or mahaluan ng politika ang pagkakapoint sa iyo, Senator Angara. Huwag gawa ng mali ang nakarang DepEd Secretary. Para sa akin, the best si Vice President Sara Duterte Carpio. Kaya lang siya mismo nag-resign. Magaling si VP Sara, si syempre attorney siya. Hirap ng kurso na iyan. Your father wants a DepEd Secretary, thus I am looking forward for your love and dedication to our education, educators and students for the greater glory of our young generations. To God be the glory. And quote. Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon yung pagka-appoint ni Senator Sani Angara as bagong DepEd Secretary effective July 19. Okay. Marami ang natuwa sa kanyang appointment. Ako, magbibigay ako ng aking opinion kung tama ba ito na isang politiko ang ilagay as DepEd. Kasi ang panawagan ng mga teachers, sana dapat galing sa education sector yung rose from the ranks. Oo. Kasi mas para nauunawaan talaga yung mga problema ng schools. Yung problema sa edukasyon. Kasi kung ilalagay dyan, yung politiko na wala namang alam sa edukasyon, gaya nung sinasabing si Tams ba naman, pati ba naman education, sasakutin. Diba? Kung wala ka namang alam, syempre gagawin mo lang dyan, mamumuliti ka lang dyan eh. Diba? Halos pati ba naman yung edukasyon, yung mga estudyante, yung mga teacher, gagawin mo pa ng ganun? Politika. Oh, baka bigyan mo pa ng ayuda lahat yan. Diba? Dapat talaga yung may alam sa edukasyon. Kung paano mo mapapataas ang edukasyon, diba, dito sa Pilipinas. At kung ano ang mas maitutulong mo sa mga schools, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante. Diba? At sa mga teacher, yun, kailangan talaga ispagtuunan din ng mga butihin nating guro dahil isa yan sa mga bayani natin. Dahil sila ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante natin. Dahil sila ang nagtuturo ng mga kaalaman. Siyempre, tayong mga magulang, nagtuturo tayo sa mga anak natin. Pero iba pa rin na meron silang guro, no, na nagtuturo talaga sa kanila, no, ng mga kaalaman na hindi natin nalalaman. Yung mga guro talaga matatalino yan. 'Di ba? Kumbaga ano lang tayo, back up lang tayo, back up. Napili. Bakit nahirapan ang Pangulo sa pag-announce nito? Parang inamin niya, nahirapan siya eh. Okay, pakinggan muna natin itong balita. Pag nahirapan, may kumukontra na naman. Ayan, ang hirap eh. Pag may mga alitap-tap, ang hirap talagang magsalita. Ng UMTV, yung reaksyon ng mga kapwa niya senador. For me, the best person. Malinis na din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. Bittersweet para kay Senator Nancy Binay ang pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong Education Secretary. Anya, proud siya na isa sa kanilang kasamahan sa kategoriang Solid 7 ang napiling miyembro ng gabinete. Ngunit nakalulungkot din anyang makita sa Senator Angara na umalis, lalo na't kasabayan na itong pumasok sa Senado noong 2013. Hiling niya, makadalo man lang sa Senator Angara sa pagbubukas ng sesyon sa July 22 sa araw ng State of the Nation Address o SONA bilang parehong silang patapos ng termino bilang senador sa susunod na taon. Nakatakda ng magsimula ang appointment ni Senator Angara bilang DepEd Secretary sa July 19. I-request ko, baka pwede siya mag-extend even just for a week. Parang nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo-op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yon, maging kasama pa din namin sa. Tiwala naman ng senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa Senator Angara na naging kontrobersyal na issue noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung conti fund for DepEd is already a part of the past. Knowing Senator Sani Angara, hindi rin nalilingin yung conti fund. Kumpiyansa rin sa Senator Binay na walang hirap na makalulusot ang mamabatas sa makapangyarihang Commission on Appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin sa Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senator Loren Legarda, J.V. Ejercito, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva,
at Big Zuberi at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na well-deserved o karapat-dapat si Senator Angara bilang DepEd Chief. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad, at gayon din kalidad ng edukasyon. Pag-uusapan pa niya kung sino ang malaki talaga haharapin niya dyan. No? Paano ang gagawin niya? Pero ang alam ko, di ba yung tatay niya sa DepEd din dati? Di ba? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Sa iwan ni Senator Angara na Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang biyano ng Commission on Education. Ngunit bilang kapalit, mawawalan anya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito. The President made the right decision. Naniniwala po ko sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Sobra naman magsalita si Senator Bong. Para namang hindi naging kailangan si VP Sara naman. Doon lang ako nag-react sa sinabi ni Senator Bong. 'Di ba? Idol kita sa action pero medyo parang hindi maganda yung medyo yung tono-tono natin ng konti doon. Kasi para sa akin, no, si VP Sara talaga, hindi ko naman sa inaano talaga si VP Sara na pinipilit ko. Pero alam naman ng lahat yan, alam ng mga teachers yan kung ano yung magandang nagawa ni VP Sara sa DepEd. Although, hindi ganun kakabisado o hindi masyadong alam ni VP Sara ang pagiging ganun sa DepEd, pero ginawa niya lahat ng makakaya niya, yung abot makakaya niya para mapatunayan niya, no, sa lahat na kaya niya yung inatang sa kanyang obligasyon. At nagawa niya naman ng tama, 'di ba? Ngayon, si Senator Angara, syempre, kumpiyansa sila na magagawa ni Senator Angara din ng tama yung pagiging DepEd Secretary dahil syempre, meron siyang background na ganyan, 'di ba? Ngayon, mas maganda yon, mas mainam. Pero yung salitang siya yung pit o siya yung 'di ba? Parang minaliit naman natin yung sinundan ni Senator Angara. 'Di ba? Huwag naman yung mga ganong salita, Senator Bong naman talaga. Dahil magsisilbi ng kalihim ng DepEd sa Senator Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Senate President Escudero, hindi na kailangan punan ng iiwang pwesto ni Senator Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din umano kapag nagpatawag pa ng special election. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So, isang taon na lamang naman mababakante yung 24th senator if ever. Jorge Nagado, UNTV News and Rescue. Malapit na rin naman eleksyon. Yung bakanting yan, mapupunan din naman yan. Duterte yung papasok dyan. Okay, so, yan na. It's final. Nakapili na ang Pangulo. But yung sinabi niya, supposed to be, ang announcement pa nito nung pang Saturday. Kasi sabi niya, end of the week, last week. Nahirapan siya. So, nahirapan siya kaya ang daming bulong, ang daming gustong isingit, ganito. At last, ito na, napili na. So, yung tanong kanina is, ano ba talaga ang mas nakakabuti sa bansa? Maging DepEd Secretary, yung galing ba sa politiko o galing sa education sector na mas nakakaalam sa kalagayan ng edukasyon sa bansa? Ang panawagan ng mga teachers, gusto nila yung hindi politiko, and I agree. Hindi ko question ang capability ni Senator Angara to lead DepEd. Okay yun. Kaya lang yung kung ano ba ang mas maganda. Example, may nagsuggest si Congressman Joey Salceda, ang isinuggest niya, it's either si CHED, Commissioner De Vera,
O kaya isang educator, yung isang head ng isang foundation na educator din. Sa CHED, alam niyo, ang ganda yung nangyayari sa CHED. Mataas ang ratings. One of the most trusted government agency ang CHED ngayon. Kasi panahon pa ni PRRD, nandyan na yan si Commissioner De Vera. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. So makita nyo yung continuity ng pagpapatakbo ng CHED. Maganda ang resulta pag matagal na uupo ang isang head of agency. Ay, totoo yan. Kapag maganda talaga, no? Talagang kapag maganda talaga ang nagiging pamamalakad niya, talagang matagal siyang uupo dyan. Kasi kapag pangit ang pamamalakad mo, talagang marami talagang aano sa'yo, nababatikos. 'Di ba? Talagang matatanggal ka agad. Pero yung ganyang tumagal is maganda. No? Maganda rin siguro siya yung sinasabi nga ni General Macanas na mapunta yun diyan sa DepEd. No? At saka talagang tama din naman yung mga teacher na yung maganda rin na hindi masyado hindi politiko. No? Pero kung si Senator Angara nga naman ang napipili, total naman medyo may background naman siya sa pagiging sa education, edi go. Pero sana naman pagbutihan niya kasi sa kapakanan ng mga estudyante at mga teacher ito, 'di ba? Sa kapakanan ng edukasyon dito sa bansa natin ang nakasalalay dito. Hindi, example sa amin noon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga chief of staff namin sa isang taon, I think 3 chief of staff nagre-revolve, which is very bad. Kaya mabuti ngayon, meron ng batas na fixed term na ang chief of staff ng AP, 3 years. Maraming magagawa sa loob ng 3 years. Kaya bumubuti na ang kalagayan ng inyong armed forces. In the same manner, kung dito sa DepEd, may tulad sana katulad ng CHED na yung, I don't know kung 6 years ba ang term ni Commissioner De Vera sa panahon ng PRRD. Ngayon, another 6 years. Panahon ng Marcos Jr. administration. Talagang maraming magagawa. Kaya pagdating sa higher education, wala tayong masyadong problema. Ang problema natin dito sa basic education, elementary, high school, dahil napakababa na po ang quality ng ating edukasyon. Isa na tayo sa worst when it comes to yung skill ng mga mag-aaral. Kung kailan nagsimula ito. Maalala ko, nung bata pa kami, ang taas ng ang matandaan ko, elementary graduate noon ha. Pwede nang magturo. Ang galing nang mag-English, elementary graduate pa lang. Yung tatay ko, nakatungtong siya ng high school konti. Kaya ang galing mag-English ang aking tatay. Tingnan nyo, ang inyong mga ninonok, mga at elementary level lang, marunong na. Maganda kasi yung klase ng pagtuturo nun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ngayon, yan ang dapat tutukan ni Senator ni Senator Angara na tumaas yung standard ng ating edukasyon. Diba? Kasi nga sinasabi ni General Macanas, isa tayo sa mga worst. No? Diyan talaga mapapasubo siya dyan. Tignan natin kung ano ang gagawin niyang trabaho dyan. Kung yan ba ay magagampanan niya ng maayos. Ngayon, high school, mahirapan pa. Talagang bumaba na ang kalidad ng ating edukasyon. Kaya, yung... Dami na nagkakating ngayon eh. Diba? Mga estudyante, nakikita ko, mga bata pa, pa-vape-vape na lang. Yung iba, nagsasabi na wala daw nagawa si VP Sara, DepEd Secretary. Ayun, yun yung sinasabi ko. Diba? Sinasabi nila, walang nagawa si VP Sara, di wow! 2 years lang ni VP Sara is not enough. Maybe yung 6 years kung natapos niya, marami siyang magagawa. Kaya lang, tingin ko, napolitiko siya eh. Pero General Macanas talaga, kahit panandalian lang ang naging pagsisilbi ni VP Sara sa DepEd, marami siyang nagawa, marami siyang napatunayan talaga. No? Partida na yun, hindi pa niya masyadong alam. 'Di ba? Yung pagiging DepEd. Pero ginawa niya ng maayos. Maraming nagustuhan ng ginawa niya. Kaso nga lang, syempre, yung mga alitap-tap, hindi nila gusto yun kasi ayaw nila sa mga Duterte.
Hindi niya sinabi yung rason bakit siya nag-resign, but ang tingin ko, because of politics. Hindi na natin kailangan alamin yung rason nun. Alam na natin yun. 'Di ba? Hindi niya na kailangang isiksik ang sarili niya sa mga taong ayaw na sa kanya. 'Di ba? Kahit ang taong bayan, ang mga teachers, no, gustong-gusto pa rin siya maging DepEd, wala. No? Wala na talaga. Desisyon na ni VP Sara. Dahil yung mga kasama niya dyan, di ba? May mga alitap-tap na mga amuyong na nakaikot dyan na talagang tinatrabaho siya talaga para mawala. Eh, hindi niya na pinahirapan. Siya na mismo ang kusang umalis para hindi na sila ma-pressure masyado. Imbis na si VP Sara ang ma-pressure, sila yung nape-pressure kay VP Sara eh. So ayaw niyang madamay ang mga teachers, mga learners. Tama. Dahil ginigipit na. Niya pa rin. O, tama. Okay. Napilitan mo lang siya nag-resign. So, ito. Kasi kung may mga hihingiin si VP Sara, maibibigay ba sa kanya? Malamang hindi. Diba? Kung may mga pagkukulang yung mga schools, ganyan-ganyan, kanino siya lalapit? Dahil ayaw nga siyang tulungan, ayaw nga siyang bigyan ng pondo eh. Diba? O, daba. Politiko itong si Senator Ongara. Tingnan natin. Kaya lang, again, to me, mas maganda sana kung isang educator ang nakaupo dyan. Tapos, yung tuloy-tuloy kahit anong administration pa, tularin nila yung nangyari sa Chen na from Digong to Marcos Jr., siya pa rin. Sana ganon ang mangyari sa DepEd para once and for all makaahon na rin tayo yung kalidad ng edukasyon dapat itaas. Ngayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang video na yon si General Macanas na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, pabor ba kayo sa bago nating DepEd Secretary na si Senator Angara? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.